Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, meron tayong magandang bigyang reaksyon na video dito courtesy ng UNTV. Ito ang tungkol sa pagpunta mismo ni Amy Marcos Duterte doon sa The Netherlands sa The Hague ICC. Ang gagawin niya daw doon ay ibalik niya si Digong dito. Ganon ba yun kadali? Bitbitin niya si Digong pabalik sa Pilipinas? Parang hindi yata magawa. Kaya narito ang video, atin muna panoorin, courtesy ng UNTV. Muling nagpakita ng suporta si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Amy ay kasama ngayon ni Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang social media post, ibinahagi ng mababatas ang isang larawan kasama ang pangalawang Pangulo. May caption pa itong matitiis ang lamig hanggat kasama mo ang isang kaibigan. Touchdown. Ano ba talaga ang purpose ni Amy Marcos na umiiksi na siya sa tingin niya ay napaka-importanting eksena ito, 'di ba? Kasi makikita siya ng dalawang partido, ang partidong Alyansa at partidong DDS, 'di ba? Naka-green pa nga siya diyan, no? Ibig sabihin ay DDS talaga siya kasi green. Yung si Sara nga hindi naka-green siya pa yung naka-green. Kaya baka siya si Amy Duterte at si Sara ay baka adapted lang yan ni Digong kasi hindi naka-green Sobrang ni Amy ngayon, ano ba itong pinapalabas niya na sobrang loyal niya kay Digong. Sino bang ama talaga ni Amy? Si Ferdinand Marcos ba? O si Digong? Di ba? Kasi ang mga nasasayang ang legacy ni Ferdinand Marcos nasasayang. Isa sa magandang legacy ni FM ay ang pag-hone, ang pag-train kay PBBM. Pinagpaaral yan sa England para lang maganda ang base sa politika ni Bongbong ni PBBM. Pero itong si Amy, sobrang selos yata ito, nagsiselos yata ito kay PBBM na hindi siya yung itinulak ng ama nila, hindi siya yung natitrain na susunod sa yapak ng ama. Kaya bumaliktad, pero hindi ganyan Kasi ang magkakapatid ay magkakapatid talaga yan. Kahit balik-balik ta rin pang mundo, ang magkakapatid ay magkapareho ang dugo. Kaya sa huling sandali, ang magkapatid ay magkapatid pa rin. Pero dito sa nakita natin, lunod patay na tong si si Amy kay BP Sara. Ano bang nakain ito? Kaya ito ang aking analysis diyan, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na si Amy Marcos ang reserba na magiging kandidato pagka-presidente sa 2028. Bakit nasabi kong reserba? Kasi si Sara ay ma-impeach yan. Sa dami-dami ba naman ng article of impeachment, merong 7, di ba? Paano siya makalusot sa 7? Yung pang-apat nga yun, napakadelikado yung pang-apat niya na impeachment article. At kapag hindi pa siya nakulong sa pang-apat, hindi siya na-impeach sa pang-apat na artikulo ng impeachment, ay meron pang-6, pang-7. So meron pang 2, di ba? At kapag nalampasan niya yung una, yung number 1, 2, 3, nandun nga yung number 4 talaga ang pinakamatindi na article of impeachment kay Sara. Kaya sa 7 impeachment article na yan, siguradong isa doon ang magpapaano sa kanya, magpapalubog ng kanyang karera. Kaya kung lulubog na, wala na si BP Sara, sino pa bang tatakbo na presidente? Hindi si Amy Marcos. At ang dadalhin na banner ni Amy Marcos ay ang DDS. Sabi ng iba, DDS DDS, hindi yan DDS, DDS yan. So under the banner of DDS na si Amy Marcos sa 2028. So magkalaban na sila ng kanyang kapatid. Grabe no, ito yung nasa kanta na kapatid sa kapatid, di ba? Kaya sa palagay ko, ito yung kanilang binibuild up ngayon si Amy Marcos, na makita ng mga DDS supporters na talagang solid siya. Solid na supporter ni Digong.
na sobra pa sa anak, di ba? Kasi yung si Basti, si Pulong ay hindi pa nakarating sa dahig, eh. Di ba? Pero si Amy Marcos ay nandyan. Umepal, kaya ibig sabihin ay love na love niya si Digong kaysa pagmamahal niya sa kanyang ama. Yan ang tingin ko kay Amy. Yung 2028 presidential election, kapag na-impeach si Sara, ay siya na yung tatakbo at siya yung susuportahan ng mga DDS. Siya rin yung suportahan ng mga ni BP Sara dahil siya yung popular, eh. Popular siya sa alyansa. Meron siyang supporter sa Ilocos, sa Ilocanda, at meron din siyang supporter sa Visayas, diyan sa Samar Leyte. Kaya malaki ang fanbase ni Amy. Kaya sa palagay ko, siya talagang magiging kandidato ng DDS pagdating sa presidential election 2028. Okay, patuloy tayo sa video. Ano nga bang ginagawa ni Amy diyan sa dahig? Atin panoorin. Sinabi ni Senator Marcos na lubos siyang nakikisimpatya kay VP Sara na nasa The Hague para bisitahin ang ama. Nagbahagi rin ito ng larawan kasama si Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ni FPRRD. Ayan, umepal nga, oh. Nagipagkamay pa kay Kaufman, ipalpakis naman pala na attorney yan, eh. Mantakin nyo naman na sabihin niya na ang totoo daw na prosecutor sa pagkakulong ni Digong, ang prosecutor daw ay nakaupo sa Malacanang Palace sa Manila. Yun ang sabi niya. Sino bang nakaupo diyan sa Malacanang na malaking ranggo? Si PBBM, di ba? Prosecutor daw. Ibig sabihin, dinidiktahan ni PBBM ang ICC. Pwede ba yun na magdikta si PBBM sa ICC? Hindi pa nga presidente si PBBM noong 2016-2018 ay pinaghabol na ng ICC si Digong. So paano dinidiktahan niya ni PBBM? Noong 2016 talagang aarestuhin na siya ng ICC, pero meron siyang impunity. Hindi mapasok ang Pilipinas ng ICC dahil tinanggal niya ang membership. At takot din ng ICC dahil merong tukhangan. Ganon din kaya Kibuloy, yung kaibigan ni Digong. Meron ding impunity, hindi makakasuhan, eh. Pero pagdating kay Risa Hontiveros at saka kay General Torre ay tapos, di ba? Kaya yun ang isa sa pinakamagandang achievement ni Torre, yung paghuli kay Kibuloy at ang paghuli kay Digong. Kaya nagkaroon ng 4 stars. Ngayon ay PNP chief na si General Torre. At meron siyang huhulihin na pangatlo. Yan ang ugong-ugong. Na merong huhulihin na naman si Torre na pangatlo na misyon niya. Isa sa galamay ni Digong na dating malaking ranggo. Hulaan nyo mga kababayan kung sino. Sino ba sa galamay ni Digong na malaking ranggo ang pupusasan na naman ni Torre? Baka next month lang yan, eh. Kasi ang ICC ay nandiyan na raw sa Marikina. I'm not mistaken, sa Marikina daw naka-standby. O Makati ba yun? Basta letter M. At nag-umpisa ng ang ICC ngayon. Nag-umpisa ng makipag-contact sa iba pang mga generals at iba pang PNP officials noong panahon ng tukhang. Kukuha sila ng iba pang testimonya. Kaya si Bato ay grabe. Takot na takot ngayon si Bato. Tinawagan ni Bato lahat ng mga may ranggo na PNP officials nung siya ay general pa. At pinagsabihan niya na, huwag kayong magbigay ng mga testimonya sa ICC, lagot kayo sa akin. Kaya yan nga, takot na takot si Bato, eh. Gusto nga ni Bato nagagawa ng sesyon sa Senado na ang topic ay itong tungkol sa mga ICC. Mga ICC na nandyan daw sa Marikina o Makati ba yun? Hindi ko tiyak. Basta't nariyan sa Metro Manila. Alright, tapusin natin ang video courtesy ng UNTV. Anya, nasa The Hague siya hindi para magdrama, kundi upang umaksyon at maghanap ng solusyon kung paano maibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Aba. Grabe. Balikan nga natin.
Pilipinas ang dating Pangulo. Ayan, so nandyan pala sa dahig talaga si Amy Marcos para sa kanyang isang dakilang misyon. Ang dakilang misyon na yan ay ibalik daw sa Pilipinas si Digong. Kapag nagawa niya yan, ay isara ko itong channel ko at hindi lang yan, lulundag ako sa pinakamataas na gusali dito sa lugar ko. Mantakin mo naman iuwi ni Amy. Basta-basta lang iuwi. Ano yan? Di ba ano yan? Bagahe lang ba yan? Na iuwi mo lang ng basta-basta? Nandyan nga yan dahil sa talagang matindi ang ano niyan. Ang ginawa ng ICC para lamang makulong si Digong ay napakaraming pinagdaanan ang ICC diyan. Tapos ibigay lang nila si Digong kay Amy at iuwi sa Pilipinas. Ganun kadali ba? Grabe naman itong si Amy. Yan natin makikita ang utak ng tao hindi niya na size up, hindi niya nakikita, hindi niya na-analyze na hindi niya talaga magawa yan. Bakit sasabihin niya na iuwi niya? Ano bang tingin niya kay Digong? Chicharon ba yan na ilagay lang sa bulsa at iuwi? Di ba? Kaya hindi magawa yan. Hindi magawa ni Amy na iuwi yan. Kaya nga lulundag ako sa building Kung may uwi niya, tingnan natin. Di ba? Ilang buwan ba diyan si Amy? Nagtrabaho yan, senador Tapos nandyan din si Robin Padilla. Sino pa bang senador ang nandyan? Si Bato ay takot talaga si Bato sa ICC. Sabi ko nga, kapag pupunta diyan si Bato sa ICC, ang tingin ng ICC sa kanya ay walk-in customer. Di ba? Yung kusang loob na customer na pumasok, di ba? Walk-in customer si Bato kapag pumunta sa ICC, meron na siyang pusas. Hindi na siya hanapin Pusas na. Kaya hindi si Bato pumupunta diyan. Takot talaga yan sa ICC. Alam niya na siya ang isusunod Kaya nga nandyan na sa Metro Manila ang mga ICC officials para mag-conduct ng investigation sa mga pulis mismo na subordinates ni Bato during sa kanyang term nung tukhang period. Okay, balik tayo dito kay Amy Marcos. Amy Marcos Duterte pala ito Duterte ang apelido niya, middle name Marcos. Mas mahal niya si Digong Ngayon, ang promise niya ay ibalik niya daw si Digong sa Pilipinas. Sabi ko kanina, hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Tinaya ko, iposta ko nga tong channel Isara ko tong channel, plus lulundag pa ako sa isang building. Di ba? Hindi talaga yan magawa niya. Napakalaking proseso para yan maibalik. Una dyan ay kailangan ma-prove niya na walang kasalanan si Digong. Paano ma-prove yan? Aabot yan ng 3 taon, 1 taon para ma-prove na walang kasalanan. Kaya hindi nga niya maibalik sa taon na ito. Baka sa after 5 years, baka maibalik niya si Digong dito. Maibalik niya dahil mayroong parol ang ICC, di ba? Baka bigyan ng parol si Digong after 5 years, ay pwede nang makauwi yan. Pwede nang sunduin ni Amy Marcos. Pero 5 years from now, 2030 na tapos na yung presidential election, di ba? Kaya sa tingin ko, nagpapabango lang, nagpapapugi, kung lalaki pa, nagpapagwapa, nagpapapugi lang yan si Amy Marcos para mabango siya sa DDS at magkikita ng mga DDS na talagang lunod patay or itong matindi ang pagmamahal ni Amy kay Digong. Alright, mga kababayan, ano ang palagay nyo? Kaya bang dalhin muli pagbalik ni Amy Marcos si Digong? Ganon ba yung kadali? Pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan sa inyong saloobin. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel para naman makatulong kayo sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam.